peace. Ito yung palagi nating pinepursue, hinahanap. Especially sa buhay natin na punong-puno ng gulo, walang kapayapaan. So kung kaya mong mai-provide yun sa partner mo, mapalalaki o babae, especially sa mga babae na nanonood sa video na ito, trust me, ikaw yung kanyang hahanap-hanapin. Sa piling mo ang kanyang kapayapaan, ikaw ang kanyang magiging buhay. And trust me, mas mag-e-enjoy kayo sa isa't isa. Mas ma-e-enjoy nyo ang relationship nyo kung ikaw mismo ay may kapayapaan at kung may kapayapaan sa relationship nyo. So, paano makaabot sa level na yan? Yan ang aking ituturo sa video na ito. Kaya make sure to subscribe, to like, and share this video for more videos like this. So, let's go. Anyway, bago ko sabihin sa inyo ang mga dapat mong malaman para magkaroon ka ng peace of mind or inner peace. Kasi trust me, hindi ka pwedeng makapag-provide ng peace sa partner mo kung ikaw mismo ay wala. Kung ikaw mismo ay empty. Kung ikaw mismo ay walang peace of mind, walang inner peace, walang kapayapaan sa'yo, you cannot give peace. Like for example, you cannot give money kung wala kang pera. Are you getting it? So actually sa video na ito, ay ang ituturo ko sa inyo, ang malalaman nyo na knowledge, ay kung paano magkaroon ng inner peace. Hindi po outside peace or mga temporary peace, but inner peace. Yes, money can give you peace, but temporarily. Kahit mag-hire ka pa ng napakaraming security guard, of course, temporarily may peace sa'yo. But yung inner peace ang tinutukoy ko, lagi ka pa rin may takot, lagi ka pa rin kinakabahan. You know what I mean? Even kung meron ka ng makapal-kapal na laman ng wallet or bank account or nakapagtapos ka, nakapag-graduate ka, meron kang business, of course may peace doon. Pero temporarily, walang forever na peace doon. Lagi ka pa rin may kaba. Kaya sa video na ito, ay paano ba magkaroon ng inner peace so that yung inner peace magmamanifest outside so that ikaw ang magiging carrier ng peace para lahat ng tao na lumapit sa'yo, especially your partner, mararamdaman nila yung presensya ng peace sa'yo and trust me, hanapin ka nila. So, this is very important, kaibigan, na malaman ng bawat isa sa inyo. So, bago ko sabihin ang number 1, ako na ang magmakaawa sa inyo. Kung wala kayong time na panoorin hanggang sa last part, i-forward nyo na. Kasi yung number 3, ito talaga ang pinaka dahilan para magkaroon ka ng peace, ng inner peace. So, proceed na po tayo sa number 1. Focus on yourself. Mag-focus ka sa lane mo. Mag-focus ka sa buhay mo. The reason why wala kang peace kasi yung mata mo, yung tainga mo ay nakafocus sa ibang tao, sa sinasabi ng ibang tao, sa nangyayari sa paligid mo, kaya naapektuhan yung inner peace mo. Pero kung nagfo-focus ka sa sarili mo, sa growth mo, hindi ko sinasabing makasarili ka sa buhay, maging badamot. Pero kung mag-focus ka sa goal mo, sa purpose mo sa buhay, and itry mo na i-close yung tainga mo, yung mata mo sa nangyayari or sa mga chismis or sa mga sinasabi ng ibang tao, magkakaroon ka ng peace. The reason why you have no peace, kasi palagi kang naiinggit kung anong meron sa kanila, buti pa sila ganyan, hindi mo tinitignan kung anong meron ka eh. Lagi kang naiinggit sa iba, kasi yung mata mo nakafocus sa iba, hindi nakafocus sa sarili mo, sa growth mo, sa buhay mo, at sa purpose mo. And especially when it comes sa partner mo, lagi kang nakafocus sa mali niya. Lagi kang nakafocus sa ginagawa niya. Hindi ka nagfo-focus din sa positive na ginagawa niya, sa positive na kung anong meron siya. And that's the problem. Kasi once na nakafocus ka sa ibang tao, sa kanya, hindi ka nila mabibigyan ng peace. Especially kung walang peace sa kanila. So all you need to do is that kahit anong nangyayari, hindi ko sinasabing tama yung kanyang ginagawa. Of course, may mga bagay siyang ginagawa na kung saan nasasaktan ka. May siyang mga bagay na kung saan hindi dapat. Pero ang sabi ko, huwag kang mag-focus doon.
mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa pag-grow mo. Mag-focus ka sa kung anong mga bagay na mas ikabubuti mo. Ikabubuti pa ng buhay mo. And you will see na kapag nababawasan yung pumapasok sa'yo na mga negativity, nagkakaroon ng peace of mind sa'yo. Nagkakaroon ng peace sa'yo. At kung nagkakaroon ng peace sa'yo, maiwasan mo na ang pagiging reklamador, maiwasan mo na ang pagiging mabunganga, maingay, kasi may peace sa'yo. You know the truth, na kapag may peace sa'yo, yung level ng thinking mo, yung ryle na nag-ooperetan mo, hindi na tulad ng iba, hindi na common, hindi na ordinary. You're like an eagle na nasa taas na may peace. Hanggang na naghahanap ng kanyang mga ma-devour. You know what I mean? So kapag na-close mo yung door mo, ng tainga mo, yung mata mo, sa nangyayari sa paligid, sa mga paninira sa'yo, magkakaroon ka ng inner peace. Focus on your growth, focus on your lane, don't get distracted easily. And you will have peace. Number 2, ay matuto kang makontento sa kung anong meron ka. Hindi ko sinasabing hindi ka na mag-pursue sa buhay, hindi ka na mangarap ng mas magandang buhay, pero kung matuto ka na kung anong meron ka, makontento ka, kung anong na-provide ng partner mo, makontento ka, maging masaya ka, magkakaroon ka ng peace. The reason why walang peace sa'yo at naapektuhan yung partner mo o ayaw na sa'yo kasi palagi kang reklamo. Hindi ka nakokontento sa kung anong meron ka, anong kaya mo. Kaya palagi kang reklamo, palagi kang naghanap ng wala, sa walang peace sa'yo. Kaibigan, kung gusto mo na magkaroon ng peace sa'yo at makapag-provide ka ng peace of mind sa partner mo, para hanapin ka nila, be content kung anong meron ka. But never stop na maging mas better sa buhay, mas maganda ang buhay. No, matuto ka lang na makontento. And you will see, may peace na mahanapan ka dyan. And ito na ang pinakamatindi. Kasi kung wala ito, maniwala ka sa hindi, walang inner peace sa'yo. Let me give you an example. Kung meron kang pera, para magkaroon ka ng peace of mind, mag-hire ka ng mga bodyguards. Pero inside, parang there's no peace. So, itry mo na maghanap pa ulit ng mas maraming pera para makapagbili ka ng bulletproof na sasakyan, meron kang assurance in the future, para meron kang kapayapaan. Pero trust me, kulang pa rin. Meron ka pa rin hinahanap. Why? Especially kung wala yung tunay na author ng peace. You will never, ever, ever have peace without the author and the Prince of Peace. His name is Jesus. Jesus said, I'll give you peace. Siya yung author ng peace, yung pinanggagalingan ng peace. Kaya mapapansin mo, ang pamilya o ang mag-asawa na wala si Jesus sa kanilang buhay, palaging nag-aaway, laging may cheating, walang contentment, walang kapayapaan, wala kang makita na magandang nangyayari. Yes, sabihin na natin na meron silang na-achieve sa buhay, pero kapalit naman ng magulong pamilya. Why? Because they have no Jesus in their life, the author and the Prince of Peace. Without Him, there's no peace. Let me tell you the truth. Alam niyo ba kung bakit palaging may gulo sa Israel, sa Palestine, dyan sa Middle East? Especially sa mga countries without Jesus. Or hindi nila promote si Jesus. I'm not here to promote any religion. I'm here to tell you the truth. I'm here to share the mind of God. I'm here to help you. Mapapansin mo sa Israel, sa Palestine, yung mga nangyayaring war ngayon. Bakit palaging may away? Hindi lang ngayon yan, matagal na yan. Bakit? Because they doesn't believe in the name of Jesus. They never accept that Jesus died for them. That's why walang peace. Kahit anong gawin mo, ilang taon pa ang darating, kung hindi pa magugunaw ang mundo, kung hindi pa babalik si Jesus, walang peace sa kanila. Unless they believe that Jesus died for them, for you, you will never and they will never have peace. Kaya kaibigan, kung gusto mo na magkaroon ng inner peace sa'yo, ng peace of mind sa'yo, you need Jesus. And right now, kapag nako-convict ka, let me help you in prayer. As long as you believe that Jesus died for you, for your sin, and you believe that He is God in human form,
He will give you peace. Let me pray for you. Father, in the name of Jesus, thank you that you are the source of peace, that you are the Prince of Peace, that you are the author of peace. I ask you, Lord, that this person who's listening and who's watching my video, may you give him, may you give her peace in the name of Jesus. Amen. Kaibigan, maniwala ka sa hindi, mayroong kapayapaan sa piling niya. At kung mayroong kapayapaan sa piling niya, you can able to carry that peace. And if you have that peace, maapektuhan yung partner mo. Hanapin kanya. Ikaw ang kanyang magiging kapayapaan. Hindi ko sinasabing ikaw si Jesus. Pero, ikaw ay isang carrier ni Jesus. It means, ikaw ang magre-representa kay Jesus para sa partner mo. And trust me, mas mag-enjoy kayo, mas maayos yung relationship nyo. So, I hope na nakatulong itong video na to. So, that's it. May God bless us all. Please share this video. Bye.